Tayo po ay nasa series pa rin ng Revelation, and this morning, ang speaker po natin is none other than ang chairman of the board ng PBCM, kabuuan po ng PBCM. By the way, today is Pastor's Appreciation Day, and an elder is also a pastor. Kaya kasama po ang mga elders po natin na i-appreciate po natin this morning. Ang difference lang po namin, ako may tinatanggap na allowance, ang ating speaker po, walang tinatanggap na allowance sa church. Pero if you tap him, kung kailangan niyo po ng counseling, kailangan niyo po ng, halimbawa sa isang special event na kailangan po mag-preach, available po ang ating speaker dahil binigay na po niya ang kanyang buhay talaga sa Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon, sa message ng Panginoon sa Church ng Sardis. Dadalhin po sa atin ng ating elder, si Kuya Oscar Manansala. Salamat, Rev. Third. Good morning po sa inyong lahat. Praise God for another opportunity to worship the Lord together this morning. Dito po sa toka natin ay pag-aaralan yung mensahe ng Panginoong Hesus sa Iglesia ng Sardis. Na-present na po ng mga naunang nagsalita sa atin. Yung Sardis ay yung mga pitong iglesyang itong sinulatan at ng Panginoong Hesus mismo, magitan ni John the Beloved, ay pinakita po nila yung mapa roon malapit sa Aegean Sea, hindi kalayuan sa Patmos, at sa ngayon ay tinatawag na Southern Turkey. Pagkakalapit lang po yan, siguro ang distansya niya 50 kilometers away. Itong Sardis ay nakapagitna doon sa iglesia. Meron po tayong makukuhang mga lessons na akma sa atin dahil ito na mga pangyayaring ito sa Revelation. Sinasabi natin ay talagang iglesia po ito, tunay, actual nung mga panahong yon, pero ito ay nagre-represent din ang mga churches na ito na mga iglesia sa kasalukuyan. Revelation of the Lord Jesus Christ. Ang Sardis, by the way, ay ang ibig pong sabihin niyan, remnant o yung mga natitira. Katulad ng mga remnant ng mga Israelita, nung sila'y lumabas sa Egypto, ang pumasok sa lupang pangako, marami nang nabawas dahil sa kanilang katigasan ng ulo yung mga marami. At nagsimulang muli ang Panginoon doon. Revelation of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus po mismo ang siyang pinakasentro ng aklat na ito. The faithful witness, sabi po niya ng verse 5 ng chapter 1, the firstborn of the dead and the ruler of the kings of the earth. Yan po ang description niya sa Panginoong Hesus. To him who loved us and released us from our sins by His blood. NASB. Kaya simulan ko po doon dahil ito'y iglesia, ang pinag-uusapan natin, siyang umibig sa iglesia, siyang nagpalaya sa kanyang mga kasalanan, siyang tumubos sa kasalanan ng kanyang iglesia, ang mga mananampalataya, at sa pamagitan ng kanyang dugo. Yan po ang pinantubos ng Panginoon. Simulan ko ron. Kaya gano'n na lamang ang malasakit ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Sa Sardis, kahit na may mga kakulangan ng mga iglesyang ito, pero gano'n ang pag-ibig niya, gano'n din sa atin. Ang Pasig Bible Christian Church, Pasig Bible Christian Mission, ang Panginoong Hesus ang siyang naghugas ng ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang siyang nagpalaya atin mula sa kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, wag po natin kalilimutan yan. At sinasabi niya, kahit na maraming mga kapintasang binanggit sa mga iglesyang ito, pitong ito, ay sinabi niya kay Pedro, sagot niya sa kanyang pagtitiwala ni Pedro sa kanya. Sabi niya, itatayo ko ang iglesia sa batong ito. At kahit na ang bunganga ng impyerno ay hindi mananaig. Bago po tayo sa ating pagpapatuloy, ay nais kong basahin muna natin muli. Buksan natin sa ating mga Bibles ang Revelation chapter 3. 6 na talata po ito. At aking babasahin sa aking salin, New Living Translation.
Write this letter to the angel of the church of Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and 7 stars. Sevenfold Spirit. Binabanggit po yung 7 espiritong yan doon sa Isaiah 11:2. Dinidetalye ron kung ano ang, siguro basahin ko na rin kung meron po kayong mga Bible para makita natin kung ano ang ibig niya sabihin dito ng salita ng Diyos. Isaiah 11:2. Ang sabi po niya tungkol sa Panginoong Hesus. And the Spirit of the Lord will rest on him, sa Panginoong Hesus. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, or the Spirit of the fear of the Lord. Itong Spirit po yan, suma sa Panginoong Hesus, ang nagbabadya ng kakumpletuhan, flawless, complete. Di po tayo magdudwell dyan dahil ang daming mga 7 na sinasabi ang salita ang Revelation. Actually, 7 set of 7 po ang binabanggit dyan sa kabuuan ng Revelation. Pero sapat na po yung malaman natin na ang Panginoong Hesus ang siyang nagmamalasakit pa rin sa kanyang iglesia kahit na sa mga panahong ito. Kaya isang assurance po sa atin yan, isang encouragement sa atin yan, at isang warning na rin sa atin yan na ang Panginoong Hesus ay nagmamalasakit at nagbabantay sa atin. Ang sulat pong ito ay isang pastoral concern to comfort the persecuted Christians, samantalang ine-exhort sila to persevere in faith in the light of Christ's coming. Ang kinina po natin ang katotohanan ito. Sulat sa atin ito para i-comfort tayo. Sulat sa atin ito para bigyan tayo ng warning na nalalaman natin ang Panginoong Hesus ay nandyan at nakakaalam lang lahat ng bagay. Makikita po natin yan. Mamaya magiging motivation na rin natin yan sa mga pinagdadaanan natin sa ating panahon. Hindi man katulad ng persecution na dinanas ng mga naunang iglesia katulad ng mga 7 iglesyang ito, ay dumaranas din tayo na mga konting pagsubok sa ating buhay katulad ng COVID-19, yung everyday difficulties ng buhay po natin habang tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, dumarating po yan. Kaya ma-encourage po tayo rito sa sinasabing ito. Babasahin po natin yung kabuuan ng sinasabi sa sulat sa Sardis. Ang sabi po ng Panginoong Hesus mismo sa sumunod na mga talata, I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains, for even what is left is almost dead. So almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of God. Go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief. Yet, there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life, but will announce before my Father and his angels that they are mine. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Pagpalain po ng Panginoon kanyang mga salita at tayo po ay magpatuloy. Rebuke. Characterize the address to the Sardis. 3 puntos po ang nais kong ibahagi sa inyo. Makikita po natin yan
sa iglesia ng Sardis, Jesus' evaluation shows these three major things about this church. Sardis. Tatlong puntos po. Ayon sa evaluation, ayon sa assessment, ayon sa diagnosis na nakita ng Panginoon. Siguradong ito'y tiyak ito. Walang paltos ito. Kasi mismong evaluation ng Panginoong Hesus mismo yan. Ang una, yung pong spiritual condition ng Sardis. Ano ang kaniyang spiritual condition? Nasumpungan po siyang deficient, insufficient, incomplete in their service. They failed to meet the requirements of God. They left so many unfinished work. Hindi natin alam, hindi binabanggit kung ano ang finished work na yan. Mahilig lang po siguro sila sa pasimula, pero walang natatapos. O kaya, masigla sila nung una, pero nung bandang huli ay hindi nagpatuloy ang marami. Bagamat sabi ng binasa natin, may mga ilan na nagpapatuloy at sa kanila ay lalakad ng Panginoon na kasama niya na nakaputing damit. They appear to have a good reputation. Lumilitaw po na maganda ang kanilang reputation sa public. Ang outside appearance ng iglesia ng Sardis, magandang reputasyon. But the truth, sabi ni Jesus, na nakakita nito ng kanilang kalooban, ng talagang tunay na nangyayari sa kanila, they are dead. Near dead. Near dead lang po yan. Hindi talagang patay. Dahil kung patay, hindi na niya susulatan yan. Spiritually, Jesus told them, I know all the things that you do. I know all the things that you do. Lahat ng iglesia, ang pitong yan. Ganyan po ang sinasabi niya ulit-ulit yan. Dito sa Sardis, ganyan din. And sa Sardis, sabi niya, you have a reputation for being alive, but you are dead. Wow. Di ko alam. Siguro sa tingin ng tao, kung titingnan natin sa present day, na mga iglesia, parang masigla naman yan. Parang maganda naman ang patutuo nila. Pag nakikita-kita sila, masisigla naman sila. Pero inside, yung talagang actual, nakikita niya, kulang. Hindi kayo nabubuhay hindi kayo namumuhay ng banal. Marami sa inyo, hindi na nagpapatuloy. Yan po sinasabi niya rito. Unfinished. Marami kayong sinimulan, pero hindi nyo tinatapos. Hindi man dinitalye, ang conclusion lang po yan talaga, there is something wrong in their faithfulness to the Lord. There is something wrong in their perseverance. Dumating ang mga pagsubok, ang kahirapan ng buhay, lalo na rito. Yung Sardis po ay dati sentro ng komersyo yan. Pero this time, nagdwindle na ang business at ang main source of income ng bayan ay ang minting of silver and gold. Pagkatapos ay yung persecution pa dahil sa mga ito'y sakop din ng ng Roma na napakabagsik ng emperador. May pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, may pagsamba sa kulto. Sa emperador, nagpapasamba rin yan. Pantakin, hindi po natin karanasan sa ating panahon yan. Pero just the same, ang karanasan natin, ang hirap ng buhay. Ang karanasan natin ngayon, hindi lang hirap ng buhay. Ang daming umaagaw ng ating panahon. Ang daming maagaw ng ating oras, attention. Kahit nasa COVID, ang dami ang dating panahon, pero parang marami ang tinatamad. Pasalamat ako recently ay na-encourage ni Pastor Ted ang marami sa atin. At ngayon ay kasama po natin, natutuwa tayo ng prayer meeting, nakita namin ang for the longest time, di natin nakakasama. Ngayon ay masaya po kami at nakita natin sila. Purihin ang Panginoon. You are dead. Your reputation is alive. Sana ang tingin ng Panginoon sa atin talagang alive tayo. Kahit na ano pang tingin ng sanglibutan sa atin. Sa mata ng Diyos, talagang pasado tayo ayon sa kanyang diagnosis. Nakikita po natin dito sa mga talatang ito na alam ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay. Ito isang warning sa atin, isang encouragement din sa atin. Kung tayo gumagawa, kahit na walang nakakakita, alam ng Diyos, approve sa Kanya, ito ay good shot tayo sa Panginoon.
Kung gumagawa tayo ng masama, quit out tayo. Alam din ng Diyos yan. Sinasabi po sa Hebrew 4:13, sabi niya, ang lahat ng bagay ay hayag at lantad sa paningin noong ating pagsusulitan. Let's be reminded of that. Walang hindi nalilingid sa harap ng Diyos. Mabuti yan, masama. Encouragement sa atin yan, at the same time, warning din sa atin. There is no creature hidden from His sight, but all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do. Walang pwedeng maitago, walang pwedeng magtago, at walang pwedeng itago. Ginawa na po niya ng mga unang Kristiyano. Nagsisimula pa lang ang iglesia. Sa panahon na sila ay talagang na-encourage sila at napuspos sila ng Banal na Espiritu Santo. Ang mga kapatiran mula ni Bernabe, ibinenta yung kanyang property at ginawa niyang pinamigay sa paanan ng mga apostol upang may distribute. Sumunod ang marami at sumunod din yung mag-asawang Ananias at saka si Sapphira. Binenta nila yung kanilang property. Walang masama ron. Ang masama ay ipinakita nilang ang lahat ng proceeds ng benta ay ibinigay na nila samantalang kalahati pala naiwan. Ano pong nangyari sa kanila? Mabagsik ang Banal na Espiritu Santo ng mga panahong yon, namatay silang magkasunod. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay na ginagawa at lahat ng bagay na nangyayari. Isang encouragement sa atin, comfort sa atin, isang warning din sa atin. Saan sila nagkamali? Saan sila nagkulang, itong mga taga-Sardis? Yun nga po, marahil sa katapatan. Marahil hindi sila nagpe-persevere. Yung endurance, hindi nila makayanan at bumigay ang marami. Baka bumalik na sa kanilang mga dating gawain. Bumalik na sa kanilang dating pinanggalingan. Sana'y hindi po mangyari yan. Binabanggit din ni James yan, merong pakinabang sa nagpapatuloy. Endurance. Diyan ay pag nagpapatuloy tayo diyan, mape-perfect tayo ang sabi niya. Pagpatuloy po tayo sa Panginoon, huwag tayong gumaya sa kanila. At binabanggit niya doon ay they may be perfect and complete, lacking nothing sa pagpapatuloy. May pagsubok minsan sa pananampalataya natin, pero ang Panginoon ay hindi magpapabaya at hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Marahil ay iniwan nila ang kanilang comfort zone. Mas komportable ang tulog-tulog na lang. Mas komportable ang ngayon, di tayo nakakapag-mall, pero marami namang gadget na kaagaw ang panahon natin sa Panginoon. Tayo na po ang magsiyasat para hindi na tayo masyasat ng Panginoon. At maging kalugod-lugod ang ating buhay sa Kanya. Hindi tayo ma-disturb. Marahil hindi na umaaten sa kanilang marami. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Saan sila nagkulang? Tayo po, atenan natin lahat. Ang ating Sunday school, napakaganda, ang ating worship service, ang ating prayer meeting, ang lahat ng pagtitipon ng mga kapatiran ay atenin natin. Ano po ang ating spiritual condition ngayon? Of course, ang kondisyon ng iglesia na binayaran ng dugo ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, ay nanggagaling sa kondisyon ng bawat miyembro. Pinagsama-samang kapatiran yan. Dinayagnos ng Panginoon. Nasumpungan niya ang marami sa kanila, hindi sila matapat. Ang marami sa kanila hindi nagpapatuloy. Wala pong nalilingid sa Diyos. 21 years ago, physically, ang akala ko malusog po ako. Mapasok ako araw-araw sa trabaho. Nakakapag-basketball pa tayo dyan. Up court, kahit napagod na kami. Si pare nandun pa noon, si paring Bishop Leo nandun din. At sinasamahan kami ng mga ibang mga kapatiran. Lumalabang kami sa inyo. Pero yung pala, may diferensya ako. Mabuti ang Panginoon na ipakita po niya sa akin. Hindi nakita ng doktor yan. Marami pong hindi nakikita ang doktor, pero sa aking paghiga sa gabi, pagka alauna, 2:00 ng madaling araw, magigising ako, parang binubulungan ako ng Holy Spirit. Si Kuya Oscar, binubulungan daw ng Holy Spirit. Yung impression pong binibigay sa akin ng Holy Spirit, ganito. Yung small voice na sinasabi. Hindi po narinig sa tenga yan. Sabi niya, Oscar,
something is wrong in your heart. True enough, pinilit kong magpunta kami ni Linda sa doktor samantalang few weeks ago nandun lang ako at maganda ang aking exam, physical exam. O bakit nandito ka? Sabi ng doktor. Binanggit ko sa kanya yon. Hindi naman niya maintindihan yon. Hindi naman siya mananampalataya. Pero just the same, sabi niya, for your peace of mind, ulitin natin yung ginawa nating exam mga 10 years ago, 12 years ago. Inulit po niya yon. Gumamit ng mga gadget, machinery, deeper examination. Nakita niya, sabi niya, may baraka sa puso, hindi lang natin alam ilan. Kaya sabi niya, i-cancel mo yung lakad mo sa Mindanao. Tuloy-tuloy po yan. Hanggang, sabi ka, balik ka sa Lunes. Nang pagbalik po namin dun sa Cardinal Santos, Lunes ng umaga, yung kanyang secretary, narinig namin ni Linda, naku, nakakatakot. Sabi, yes, sabi po niya, kausap niya yung heart center. Konfirmado po, sabi niya, a reservation of the room for Mr. Manansala. What is this? Sabi namin. Yun, pinakita po niya. Pero ang Panginoon ang nagbulong sa akin eh. In-impress ng Panginoon sa akin, something is wrong. Makita po nila hanggang ngayon, 21 years ago na po yan. Salamat sa Panginoon. Pero ang Diyos, hindi po nagkakamali. Pag sinabi niyang ito ka, I know all the things that you do. I know where you fail. I know where you're doing good. I know who are doing good. I know who are not. Wow. Mga kapatid, ito ang pagsisiyasat ng Panginoon. Sardis is just a history for us. Pero tayo, nandyan tayo ngayon. Pasig Bible Christian Church. Pasig Bible Christian Mission Member Churches. Tayo na mismong magsiyasat sa Panginoon, pasiyasat tayo. Alam natin yan eh. Alam natin yan eh. Hilingin natin ang pagsisiyasat ng Panginoon. So, that is their spiritual condition as presented by God, by the Lord Jesus Christ Himself. Hindi pwedeng magreklamo sa evaluation na yan, ang sino man. Ang assessment na yan, eksakto yan. Minsan sa tao, hindi eksakto eh. Sabi natin, minsan figure hindi nagsisinungaling. Nagsisinungaling rin po. Si Bishop, meron kaming recent experience yan. Nagsisinungaling ang figure. Hindi ko nasasabihin ng detalye. Ipipresent mo yung figure, yung pala wala ron. Pero sa Diyos, sa Panginoong Hesus, hindi pwede yan. Pag sinabi ng ito ka, yan ka talaga. Pero salamat sa Panginoon. Hindi po niya inawan ng Diyos na ganyan lamang. Yung kondisyon nakita niya, merong deficiency, merong incomplete, merong kakulangan. Nagbigay po siya ng cure. Nagbigay siya ng cure. So the cure, Jesus Himself gave the cure, the only solution. Meron lang pong isang solution ng Panginoong Hesus palagi, ang Bible eh. He told them to wake up. Gumising kayo, strengthen what little remains. For even what is left is almost dead. Konting-konti na, pero meron pang pag-asa, sabi niya. Gumising kayo. Go back to what you heard and believe at first. Bumalik kayo sa inyong unang, doon sa mga nauna sa atin, sa unang pag-ibig. Bumalik kayo sa unang narinig ninyo, unang ginawa ninyo. Yun ang ipagpatuloy ninyo. Hold to it firmly. Ito po ang solusyon ng Panginoon. Palagi, sa lahat ng spiritual problem ng tao, ito lang ang solusyon. Isa ang solusyon ng ating Diyos, ang Panginoong Hesus. Repent and turn again to me. Repent and turn to me again. Wala pong ibang solusyon ang Bible. Walang ibang solusyon ang spiritual condition ng nino pa man tao, Kristiyano ka man at hindi. Repent and go back to the Lord Jesus Christ. Wow! Ito ang kanyang cure. Tayo po. Pwede natin gawin yan. Repentance and turning to Jesus is the only exclusive cure for human sins and failure. This is the only and exclusive, dalawa yan parang
superfluous, sabi ni Ate Joanne. Pero kahit pa, for emphasis, gusto kong ulitin yun. The only and exclusive cure for human sins and failure. Go back to Jesus. Repent. Nako. If we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all wickedness and righteousness. 1 John 1:9 NLT. Alam po ninyo, nakita ko yung talatang ito. Napakaganda ng talatang yan ng 1 John 1:9. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. That is the only solution. That is the only cure. This is, to me, itong talatang ito ay wide open door, wide open window para kanino man palagi tayong makakabalik sa Panginoon. Hindi niya sinasara yan. Balik-balikan po natin. Ang bukas na pintuang yan ng Panginoon. Ano man ang kondisyon natin, balik-balikan natin yan. Yung iba hindi nila ginagawa yan. Hindi na daw kailangan magsisi. Sa atin po yan. Para sa tao, yung ginawa ng Diyos yan para sa tao. Para makabalik tayong palagi habang may buhay tayo, pwede tayong bumalik sa Panginoong Hesus. Pwede yung bukas, wide open door, wide open window so that we can go back to the Lord Jesus Christ and magsiyasat tayo. Yan po ang alok ng Diyos noong paman. Pagkasalan tao, yan ang alok ng Diyos. Kaya Isaiah sabi niya, come to me and let us reason together. Kahit na ano pang pula ng inyong makasalanan, magiging maputi sila. Pag-usapan natin. Mantakin mo yan, oh. Pag-usapan natin, sabi na siya pang nagmumungkahi sa atin. The only solution to any spiritual problem ay go back to the Lord Jesus Christ and turn, repent. Do we have a problem with perseverance or faithfulness? Wait no more, come to Jesus and repent. Do you know that repentance is a wide open door Jesus left open for us all so that anytime we want to come back to Him, anytime, anywhere, and in whatever situation or circumstances, pwede tayong bumalik sa Kanya. Just as we are. Palagi nating narinig sa pangangaral ni Billy Graham yan. Come to Jesus just as you are. Kung sino kayong ganun, lumapit na kayo sa Panginoong Hesus with a humble heart. Repent and go back to Jesus. At hindi po tayo niya tatanggihan. Ano man ang ating kalagayan, saan pa man, in all the world, throughout biblical history, yun lamang ang cure sa kasalanan ng tao. So, kita na po natin yan. Their spiritual condition, deficient, incomplete. Ang Panginoong Hesus, kaya binanggit niya nung una, sabi niya, ang pitong espiritu ng Diyos, it denotes completeness. Gusto niya kumpleto tayo sapagkat kumpleto naman ang nagligtas sa atin. Gusto niya kumpleto tayo sapagkat ang iglesia naman kanyang binili ng kanyang dugo ay katawan ng Panginoong Hesus yan. Ang pinagsama-samang mananampalataya, iglesia ng Diyos. Kumpleto yan. Gusto niya, walang kulang sa atin. Walang kulang yung nagligtas sa atin. Walang kulang yung nagbayad sa atin ng nating mga kasalanan. Walang kulang yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Gusto niya, ganun din tayo. You must be perfect as I am perfect. You must be holy as I am holy. Sabi niya. Perfect na ito, hindi po perfect sinless perfection ito. Hindi ho. Kung hindi mature, kung hindi yung nagpapatuloy. Alam natin yan ay ang Panginoon siya nang magdadagdag niyan. Mahal niya yung kanyang. So, the condition ipinakita niya pero hindi lang niya pinakita ang kondisyon ganito. Ang tao minsan makita yung kondisyon. Sabi niya, malala na ito. Bakit mo yung dinala ito sa akin? Stage 4 na yan. Wala nang magagawa tao. Kahit na stage pa. Stage pa ng ABS-CBN. May magagawa pa rin ng Panginoon. Kahit na stage 4, stage 5 pa yan kung may stage 5.
May magagawa palagi ang Panginoon. All you have to do is repent and go back to Jesus. Sa tao, wala na yan eh. Sa Panginoon, habang nabubuhay ka, may pag-asa. Pero ginagamit ng tao yung may pag-asang yan sa iba't ibang bagay lamang, hindi tungkol sa kaligtasan, hindi tungkol sa spiritual na bagay. Let's go back to Jesus. Let us repent. Ay nako, hindi ka maghihintay ng just a moment. I-restore ka niya. God, the Lord Jesus Christ, napakahilig po mag-restore. Restorer yan eh. Parang walang nangyari. So, there is spiritual condition, deficient, pero may cure na ibinigay ang Panginoon. Huwag po natin pababayaan ang cure, the only cure. Naghahanap tayo ng cure ng iba't ibang dito sa COVID na ito. Remdesivir, Linhua, kung ano-ano. Ngayon ay parang sinasuggest na nila, parang maganda rin itong virgin coconut oil. Ang tagal na niyan, virgin coconut oil, yung mga kasama nating pastor sa Quezon, palagi tayong binibentahan yan. Tapos hihilutin pa tayo sa gabi. Bayad ka ng 350, 400. Ay, naku, meron ka pang 500, meron ka pang isang bote ng ano nun. Pero sa Panginoong Hesus, wow. Ang cure, this is the only cure for a spiritual malady. What is our condition? Mga kapatid, merong cure. Ang Panginoong Hesus ang cure. Go back to Him and repent. Sabi ka, Panginoong Diyos, salamat. Patawarin mo ako. Mahabag ka sa akin, panumbalikin mo ako. Where will you come back? Ang sabi niya, yung narinig ninyong dati, balikan ninyo. Ituro ninyo, narinig ninyo. Binanggit niya Apostol Pablo yan kay Timothy, sabi niya, magpatuloy ka. Ikaw, sabi niya, ang narinig mo, ang mga natutunan mo, mugmula sa lolo-lowi mo, sa nanay mong si Eunice at sa akin ngayon, ipagpatuloy mo yan. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Tayo, anong narinig natin? Abay, narinig natin ang Panginoong Hesus. Akala natin noon 10 utos ang magliligtas sa atin. Akala natin yun, good works ang magliligtas sa atin. Ang narinig natin, only in Jesus. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang ang magliligtas sa atin sapagkat siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang ipinako sa krus upang bayaran ng ating mga kasalanan. Siya ang namatay pero muli siyang nabuhay para ang pag-asa natin ay ma-secure. Walang iba. Balikan po natin yung tayo magsasawa. Kanina sabi ni Pastor Ted, dapat pala palagi natin pasasalamatan ng ating kaligtasan. Totoo po yan. Sabi ko nga sa kanya, may mga grupo, kahit nasa pagkain, pinasasalamatan ng kaligtasan. What's wrong with that? Hindi natin makakalimutan. Ang Panginoon, balik po tayo sa Kanya. He offers the cure. Condition, the cure, the commendation. Hindi lang po puro, hindi lang tinuligsa, hindi lang nirebuke, mayroon din commendation. Sabi, yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes. Merong ilan dyan sa iglesia ng Sardis, Pasig Bible Christian Church, Sardis, na hindi nadumihan ng kanilang mga damit. Ang ibig niya sabihin dito, nagpatuloy sila sa kabanalan, nagpatuloy sila sa paglilingkod sa akin, matatanda na sila, nagpatuloy silang sumasamba, kahit na COVID, kahit na ito'y online, nagpapatuloy sila sa prayer meeting, nagpapatuloy sila, nag-share pa sila ngayon, pati bata. Gusto, nakakatuwa, ang sabi ng isang kapatid natin, pinuntahan po natin ang mga batang ito, sayang naman, ginugrupo nila yung mga bata. Merong mga matatanda, ginugrupo. Merong matagal nang hindi uma-attend sa atin. Pinuntahan ng mga pastor natin. At ngayon ay napa-Bible study niya. There is commendation. Ang Panginoong Hesus magbibigay ng commendation, mantakin mo, yung judge, yung King of Kings, the King of the Kings of the earth, sabi niya, yang siyang magko-commend. Yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. Wow! Lalakad silang kasama ko. Alam mo, nakita ko ito, naalala ko si Ang naalala ko rito kung sino? Si Georgie at si Johnny and all the JJ sa atin. Jason Jr. and Georgie ko. Pag uniform mo sa basketball natin doon, ang sarap di ba? Brother Juni, ang sarap niyan. Kami, susuot namin, luma kasi hindi na kami nagpapagawa. Kayo mga bago Lalabang, ang sarap
Tapos mag-uniform sila, sabi ng Panginoon, ng puti, kasama kong lalakad yan. Maglalakad kayong ganyan. Wow, ang sarap niyan. Ang sarap. Sabi niya, at ipagmamalaki ko sila sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. What a commendation. What a reward. Sapagkat sabi niya, magsusot sila ng puting damit. Babadya ng visible reward for faithfulness. I will never erase their name from the book of life. Sabi ko nga sa inyo yung aklat ng buhay na pinag-uusapan natin ni Pastor Ted, ilang linggo na yan. Sabi niya, bago palalangin ng sanglibutan, may aklat ng buhay nakasulat na roon. Ang sabi nga natin dito, pwede ba natin sabihin pre-arrange yan? Pwede ba natin sabihin yan? Sabi noong pa man, wala pa tayong ginagawa, hindi pa tayo tubig, hindi pa nga nilalalang ang buong mundo. Even before creation, their names are written in the book of life. Pinasulat na ng Panginoon yan. Baka siyang nagsulat niyan. Pero yung eraser, tinapon niyang malayo. Walang eraser dyan. Ang naisulat dyan, hindi na may erase. Walang eraser dyan ka makikita ka. Noon niya sinulat yan. Alam naman niyang hindi tayo Pero lahat tayo, nakita natin, dinaan tayo sa Ebanghelyo. Sumampalataya tayong lahat doon sa kanyang bugtong na anak na nagbigay ng kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, nailibing at nagbangon na muli. I will never erase their name from the book of life, but I will announce before my Father, pagmamalaki niya, at sa kanyang angels, that they are mine, akin sila. Wow, bihira ito. The creator of the heavens of the earth. Sabi natin kanina, ang sentro ng karakter ng revelation, unveiling, uncovering, yan ang ibig sabihin ng revelation, the Lord Jesus. In fact, the central character of the entire Bible is the Lord Jesus Christ. At siyang nagsasabi nito, mga kapatid, hindi ba yan ay nakakatabang puso yan? Wow! Siya nga nagbayad ng ating kasalanan. Gusto niyang mabuhay tayo ng banal. Gusto niyang mabuhay tayong maayos at makakasama natin dyan. Huwag po nating i-stretch ang ating imagination. Yung bang hindi nakaputi. Marami sa iglesia, kagaya ng Sardis din, na maraming nagpe-pretend lang ng mga Kristiyano. If there are brethren, friends, relatives natin na hindi pa nakakatiyak ng ating, i-secure po natin, nag-o-offer ng talagang kaligtasan at pag naligtas ka riyan. Consistent po ang Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yung genuinely born again, hindi po magpe-perish yan. Ang sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, sabi niya, ay may buhay na walang hanggan. Sila'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Lumipat na po tayo dyan. Hindi pa lipat-lipat yan. Kung inilipat tayo sa kabilang sapa, hindi tayo lilipat pa uli sa kabilang sapa. Nakaharap po kasi ako sa sapa. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Dinidinig ng aking mga tupang aking boses. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoong Hesus sa John 10:27-29. At sino man walang makakaagaw sa aking kamay sa kanila. Ang aking Ama na makapangyarihan sa lahat, walang makakaagaw sa kanyang kamay. Dalawang kamay po ng Diyos. Panginoong Hesus, ang persona ng Diyos ang nakaano sa atin. Pagkatapos ang Holy Spirit, ang sabi niya sa 16, even 14, nandyan. Siya isa sa inyo. At mananahan sa inyo. Sa Efeso, sinasabi niya ang Holy Spirit na ito, sabi niya bilang garantya, bilang deposito, upang makatiyak kayo na ang lahat ng pangako ng Diyos ay kanyang gagawin, ibibigay sa iyo, mananahan sa inyong Holy Spirit. Wow! Lalakad po tayong kasama ng Diyos na naka-uniforme. Hindi lalakad dun sa Araneta Coliseum or Samoa Gymnasium at maglalaro. Hindi. Lalakad po tayo. Lalakad tayo sa harapan ng Ama, harapan ng mga anghel sa langit. Clothed in white. Hindi uniform ng basketball lang ito. Kapatid na Junie, napakasarap mong pagbulay-bulayan. Those who are truly born again will remain saved. The teaching of the Scripture is consistent. Salvation is by grace.
not by works. And because of the clear statement that true believers are eternally secure, katulad ng binanggit ko kanina. Lahat ng mga verses na yun and many more, lalo na sa Romans 8, walang makapag-iwalay sa kanila, sabi niya, sa pag-ibig ng Diyos. Nung wala nang maapuap na salita si Apostol Pablo, sabi ng niya, kahit nakamatayin, kahit natabak, nung wala nang maapusan, kahit kalaliman, kahit kataasan, anumang bagay, kahit kalawakan, sabi niya, hindi sila pwedeng mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Wow! What are this? The implication is the possibility of child of God ever being lost? Wala po. No probability, no possibility. Again, men are called to hear this solemn warning against having a religious profession without ever having been truly born again. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba talaga nasa tamang pananampalataya? Talaga bang tayo ay sinampalatayanan natin ng nag-iisang tagapagligtas? The Lord Jesus Christ. Ang kinaroroonan ni Jesus ay may buhay. Ang hindi kinaroroonan ni Jesus, walang buhay na walang hanggan. So, while the condition is there, masama yung kondisyon, the cure is given. Binigay ng Panginoong Hesus sa maliwanag yan. Pero may commendation din. Di ba nakakatuwa yan? Hindi lang puro tuligsa. Malimit tayo, puro tuligsa lang. Nakikita lang natin ang masama. Hindi natin nakikita yung mabuti. Pero balansyado ang Panginoong Hesus. Tinitignan natin. Pintas lang tayo kay Duterte sa masamang bibig. Pero talagang marami siyang ginawa. Totoo naman yan. Kaya, yung maraming gawang yan, kaya yung mga Marcos hanggang ngayon napunta tayo sa politika. Tinitingnan nila, PICC, sabi niya, Maharlika Road, sabi niya, nandiyan pa. Heart Center, sabi niya, etc., mga Philippine General Hospital, pinagawa niya lahat yan. Yan ang nakikita ng tao. Ang Panginoong Hesus balansis siya. Pinupunan niya ang masama at kinokomen niya ang maganda. Maganda po yun. Salamat sa Panginoon. Sa atin po natin mga sarili. Let us therefore take a self-evaluation. A personal soul searching if we are truly in the faith that is really saved, having personally accepted Jesus as our Lord and Savior, and now being indwelt by the Holy Spirit. Kung deep in our heart, masasabi po natin yan. Tinatahanan ako ng Banal na Espiritu Santo. Naniniwala ko talagang ako'y isang araw, definite decision, tinanggap ko ang Panginoon, nagsisi ako ng kasalanan ko, tinanggap ko siyang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko, inalok ko siyang pumasok sa buhay ko at pangunahan ako. Masasabi po natin yan. Ang patuloy na pakikipabahagi natin sa mga gawain ng Iglesia, ang nagpapatunay lamang ng ating faithfulness sa Diyos, mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Atenan natin lahat ng kanyang gawain. Pagsamba, prayer meeting, fellowship, at sumama tayo sa mga, ngayon po, kinlaster natin yan Salamat sa Panginoon. Kapatid na Lawrence ay nasa atin. Nakala ko nagtampo sa atin yan At marami pang iba sa atin. Si Jose Silo. Meron ng pangalan yan. Hindi ko makilala. Itong Jose Silo. At saka si Judy. At saka ang mga kapatid natin, napakaraming bumalik sa atin. Magpatuloy po tayo, akayin natin sila at sila naman gustong-gusto nilang bumalik sa Panginoon. Atenan po natin ang lahat ng ating pagsamba, magpalakasan tayo sa isa't isa, yamang alam natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Noon inaasahan nilang darating ang Panginoon at yung sabi niya, darating ako. Pero 2,000 years ago yun. Bagaman sa Panginoon, sabi niya, ang 1,000 taon, parang isang araw lang sa Kanya, ang isang araw ay parang 1,000 taon. Pero ang Panginoon talaga, by this time, talagang hindi na magluluwat. Yan ang pag-asa natin. Let us persevere kung meron tayong mga pagsubok. Let us be faithful sa Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Masaya tayong sasalubong, masaya tayong maglilingkod habang wala siya at pagpapalain tayo ng Panginoon. Yan po, ang kondisyon ng Sardis. Sana kung merong nadaanan tayong lesson dyan, ay angkinin na natin yan at gawin natin yung minungkahi ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, bumalik tayo, magrepent tayo at magpaayos tayo sa Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.